Hi guys, ako si Jason. May small business ako sa Philippines. Itong channel na 'to, ginawa ko 'to para dito ko ituturo yung mga naging experiences ko, dito ko ikukuwento sa inyo, 'di ba? As a small business owner dito sa Philippines. Akala kasi ng iba madali lang magsimula ng negosyo. Gagawa ka ng cake, ipo-post mo sa Facebook, ibenta mo sa mga friends mo, 'no? Then kukuha ng order yung friends mo. Pero kung gusto mo talagang lumaki yung business mo 'no, kailangan mo itong i-register. Kaya ko ginawa 'tong video na 'to para ma-share sa inyo yung mga na-experience ko 'no, yung ginawa ko yung Swift Enterprises na business ko po ngayon. Nag-start ako ng business ko way back 2023. Ang business ko is school and office supplies. And kaya ko naman ginawa agad yung papers ko nung nag-i-start ako, kasi gusto kong i-build agad yung credibility ng company ko. Darating ka rin sa point na kailangan mong i-register na yung business mo. So, ang logic ko that time is better do it now kesa isabay ko yung registration habang nag-ooperate yung business ko. Mas madugo yun sa side ko as a business owner. Kung nag-register na ako nung simula pa lang, hindi ko na siya iisipin in the future. Mga renewal na lang. Ang mahirap lang kasi kaya madaming ayaw magpa-permit is yung logic nga nila 'no, yung logic nilang, "Hindi, nagsisimula pa nga lang ako ng business ko, gastos ako agad." 'Di ba? Permits pa lang malaki na yung gastos ko, malaki na yung mga, kailangan kong bayaran. Pero kung meron kang idea sa gagawin mo, alam mo yung mga steps, kadalasan hindi mo lang yung gastos mo sa permits, mapapabilis mo pa. Ang maganda dun kaya ko nga 'to ginawa 'tong channel na 'to, kasi ito yung wini-wish ko na meron ako nung nagsisimula ako ng business, yung merong magse-share ng mga na-experience niya nung time na yun, na ito naman yung i-share ko sa inyo. Kasi nung nag-start ako, totoo lang, since wala nga akong masyadong alam, na-penalty agad ako sa BIR dahil dun pa lang sa registration 'no, imbes na tulungan nila ako na ma-save ko yung puhunan ko para makapag-start ako ng maayos, talagang na-penalty pa nila ako. Number two is dahil hindi ako masyadong marunong, na-delay ng ilang buwan yung mayor's permit ko 'no, dahil wala akong locational clearance. Ituturo ko rin yun, mamaya kung papaano ko siya na-solve, ayun. Kaya ko nga 'to ginawa 'tong video na 'to. So, ang challenge sa pagle-legalize ng business mo is kung titingnan mo, akala ko nung nag-i-start ako is tuwang-tuwa yung government na meron silang citizen na gusto nilang ayusin yung buhay nila, nag-i-start ng business in the hopes sa future makapag-provide ng jobs. Of course, siyempre gusto ng government na ang business mo is registered, 'di ba? Pero kung titingnan mo, hindi pala. Parang hinihila ka pa ng government pababa. Sorry, pero yun yung na-feel ko nung ini-start ko yung business ko, na akala ko tutulong sila kasi nga inaayos ko yung sarili ko. Pero hindi gano'n, hindi gano'n yung na-feel ko nun. Pero dahil naman sa mga permits na 'yan, nakapag-build nga ako ng credibility sa business ko. Dahil sa business permits ko, dun ako ng magandang, client. For me that time, napakalaki ng purchase niya. Number two, dahil meron ka ngang credibility, hindi mahirap makakuha ng first sale, lalo na 'pag mga strangers yung mga target mo na customer. Kasi kung kumpleto ka ng mga permits, hindi talaga siya, ganun kahirap, kasi alam nila na legal yung business mo. Hindi nila maiisip na, scam yan, gano'n, kasi kumpleto ka. So, dahil dun, very worth it na mag-start ka ng business mo na meron kang mga permits. Maraming mapapadali sa buhay mo. Sinasabi ko na ngayon, and mas maganda na na ngayon ka pa lang mag-register kaysa mahuli ka ng gobyerno. Promise, mas malaki yung penalty kaysa mag-register ka na lang. And malay mo, the government might help us in the future. Pero for now, let's just do what we can. Let's work hard and dumiskarte tayo, 'di ba? Para masimulan natin yung mga pangarap natin. Ano yung mga permits na kailangan mo sa pag-start ng business? Hindi ko na dito idedetalye lahat kasi alam ko pabago-bago 'yan. Nung nag-start ako mag-register is online 'yon. Pero ngayon alam ko mas streamlined na yung pag-online, registration ng mga business. Pero ang masasabi ko lang, andiyan pa rin yung basics, andiyan pa rin yung mga learnings. Maganda, alam ko nagbabago-bago 'yan, so hindi ko matuturo yung exact steps for now kasi kahit ituro ko ngayon, magbabago din 'yon.
Pero yung mga experiences ko, I hope it can help you. Ang pinakaimportante diyan is i-search mo sa Google yung mga permits na kailangan mo sa business mo, 'no? Kasi merong mga permits na hindi ko kailangan, na kailangan mo or kailangan mo na hindi ko kailangan. Kunyari, gagawa ka ng restaurant, magbebenta ka ng pagkain, for sure kailangan mo ng FDA, 'di ba? Or gusto mong maging contractor, meron kang construction business, for sure kailangan mo ng pick-up, ako hindi ko kailangan 'yun. Merong mga gano'n, pero sa video na 'to ituturo ko yung mga basic, ano yung mga kailangan ng halos lahat ng mga businesses. Dito ka mag-i-start, then along the way yun yung mga supplementary na mga kailangan mo na specific sa business. Bale ang pinakauna is your DTI or SEC registration. Isa lang kailangan mo diyan, hindi mo kailangan yung dalawa. So ano bang difference ng SEC at DTI? Ang dapat mo lang malaman for now is pag DTI, it is for the sole proprietorships. And 'pag nag-SEC ka, that's more on the corporations, cooperatives. Ano ba ibig sabihin nun nagsisimula pa lang ako, wala akong business degree, ano ba yung mga yan? Basically, 'pag sinabi mong sole proprietorship or for DTI, mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang gagawa ng negosyo mo. Pero kung kunyari meron kang mga partners, 5 kayo, 2 kayo, grupo kayo, dun kayo sa SEC or yung mga corporations, partnerships, cooperative. Basically ano, ang pinakamura at ang pinakamadaling way para mag-register dito is through the DTI or the sole proprietorship. Sobrang bilis lang yan and hindi hamak na mas mura yan kumpara mag-SEC ka. Pero para sa akin, kung akong tatanungin nyo ha, mas gusto ko yung SEC kasi kahit mas matagal siya, mas mahal, meron siyang limited liability. Hindi ko siya i-discuss buo, pero ang limited liability is as simple as hindi makukuha yung personal properties mo. Pag sinabi mo kasing sole proprietorship, pati yung mga bahay mo, kung ano yung naipundar mo, pwede yang kunin sa'yo as a form of payment pagka nalugi ka. And if you start a business, malamang sa malamang dadaan tayo sa mga hardships. Better to manage risk. Kaya ko pinili mag-SEC. Pero if gusto mo talaga ng fast way na mas mura tapos legal ka agad, just go with DTI. Kung gusto mo, mag-isa ka lang pero gusto mong maging corporation na limited liability, kagaya nung company ko, meron tayong tinatawag na one-person corporation or OPC sa SEC. I-discuss ko yun siguro next time kasi limited lang yung oras natin. Just go and get your DTI or SEC. Ito ang first step guys ha. First step ito. Huwag nyo itong i-skip. Kasi madami akong nakikitang misinformation online na ang sinasabi nila unahin mo is the barangay. Pero hindi kasi eh. Kasi ang unang hahanapin sa inyo 'pag nagpunta ka ng barangay, kukuha ka ng barangay clearance mo is number 1, hihingin sa inyo yung SEC or DTI mo. Kaya hindi puwedeng yun ang mauna kasi requirement ng SEC saka DTI para sa barangay permit. Number 2 na ang hihingin sa inyo dun sa ano, ang barangay kung nagrerenta kayo, yung contract niyo ng rental, 'di ba? Or kung kayo may-ari ng ano, lupa, yung proof na kayo yung may-ari nung establishment. So, unahin niyo 'tong sinasabi kong steps na 'to is ito yung usual na steps para hindi ka na pabalik-balik. It will save a lot of your time. So, number 2 is BIR. Pagkatapos mo ng SEC or DTI, diretso ka ng BIR. Take note ha, dito kasi ako na penalty nung time na yon. So, bakit ako na penalty nung time na yon? Kasi after mo ng SEC, alagay doon sa certificate mo kung anong date nila in-issue yung certificate. And within 30 days, dapat ma-register mo na yan sa BIR. Ang mali ko that time is nag-base ako ng 30 days doon kung kailan ko na-receive yung certificate. Mali yon. Kasi kunyari, August 9 ako binigyan ng certificate ng SEC. Na-receive ko yung certificate na physical copy August 23. Nag-base ako ng 30 days doon sa 23. No, mali yon. Mag-base ka ng 30 days doon sa August 9 na nakalagay sa certificate. Mag-ingat kayo doon kasi doon ako na penalty. At ang masaklap doon, ang penalty ng BIR for those late na ganon is per day. Hindi per week, hindi per month, per day. Kaya masakit siya nung time na yun. Kaya kailangan mo ng BIR naman kasi diyan ka bibigyan ng TIN number sa business mo
at diyan ka rin bibigyan ng Form 2303 or yung Certificate of Registration. And of course, pagkuha mo ng SEC, huwag ka na mag-antay, diretso ka na ng BIR. And make sure lang na dapat ma-receive mo yung certificate mo agad sa SEC kasi doon nga ako na penalty dahil ang bilangan nila ng days doon sa certificate kahit hindi mo pa nakukuha yung certificate mo. Wala silang pakialam doon. So, extra tip ko para sa inyo kasi yung next step na mayor's permit, medyo matagal yun. Doon ako natagalan ng ilang buwan. So, pagkatapos mo sa BIR, balik ka sa BIR ulit. Bakit? Magpagawa ka na ng sales invoice or service invoice. Kailangan mo yun yung tinatawag nilang resibo. Yun yung i-issue mo sa mga customer mo pag bumili sa'yo. Ngayon, it takes weeks para magkaroon ka ng resibo. Bakit? Piniprint pa yon manually na nakalagay yung business mo sa usually sa taas ng resibo. Kaya magpagawa ka na pagkatapos mo ng BIR para pagkuha mo ng mayor's permit mo, which is our next topic, meron ka ng resibo, pwede ka na mag-operate agad, 'di ba? Save time ka na agad. Marami pa tayong puwedeng lesson sa BIR 'no, meron pa yang mga VAT, percentage tax, income tax, withholding tax, etc. Pero masyadong mapapahaba 'tong video and ito is more on the business registration side. So, hopefully sa mga next video, ma-discuss ko rin sa inyo yung mga na-experience ko dun. So next is the mayor's permit or the business permit. Itong mayor's permit na 'to usually based on na experience 'no, ito yung pinakamatagal at ito yung madaming surprise fees. Magugulat ka, nakalista ang dami-dami ano. Pero ito manggagaling sa munisipyo mo, ang processing ng registration nakadepende din kung ano yung munisipyo mo. Kunyari ang munisipyo mo ba values more on the face-to-face or sa online, 'di ba? Or lahat ba ng permits, puwede mo ng bayaran online o kailangan mong magpunta ng cashier. Nakadepende na 'yan sa munisipyo mo kaya iba-iba 'yan. From this expect na matagal, kagaya ko nahirapan ako dun sa locational clearance ko. Pero ayun, it took me like, 3 months just to get this. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dun pa lang sa BIR magpagawa na kayo ng resibo para 'pag nakuha niyo 'to, makapag-start na kayo agad, ayun. 'Pag nagpagawa ka ng mayor's permit, ang hihingin sa'yo usually is yung SEC or DTI mo saka yung BIR mo. Kaya ko na yun pinauna sa inyo para hindi na kayo pabalik-balik, at least alam niyo na, 'di ba? Diyan din usually sa mayor's permit ire-require yung barangay, pero 'pag nag-barangay ka na kung andiyan na SEC saka BIR mo, hindi ka na rin mahihirapan. Kaya medyo maganda 'tong binigay kong mga steps na 'to para hindi ka na nga pabalik-balik. Ang masasabi ko lang sa step na 'to dahil sabi ko nga bring a lot of patience, umiwas ka na lang sa mga fixers. Ano bang ibig ko sabihin nun? Ka kagaya ko na-stuck ako sa locational, clearance, ang ginawa ko nung time na yon is nagpunta ako sa office ng zoning para magtanong ano bang kailangan kong, gawin kasi nag-start ako ng business. Baka matulungan naman nila ako kasi, wala naman, 'di ba? Wala pa akong benta, nag-start pa lang ako, gusto ko lang maging legal yung business ko. Nung gano'n naman, tumulong naman sila. Binigyan ako ng instruction na magsulat lang ako sa head nila. Tapos after I think a week, meron na akong ano, clearance. Ang binayaran ko lang yata nasa, 300 or 500, nasa gano'n lang. Eh, kung nag-fixer ako nung time na yun, hindi nila sa'kin ibibigay yung solution. Kasi ang fixer, ang goal niyan hindi talaga, tulungan ka. Ang goal niyan is ma-hire siya, 'di ba? Kaya kunyari kung yun lang yung ginastos ko, panigurado pagka nag-fixer ako mas malaki pang hihingin sa akin, 'di ba? So next is the benefits. 9 out of 10 times kailangan mo agad ito, 'no? Ito yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, required 'yan sa lahat ng businesses. Kailangan mo 'to kung nag-i-start ka ng business mo, tapos wala ka ng work, siyempre kailangan mo rin ng mga benefits para sa'yo, 'di ba? Kaya kailangan mo itong mga 'to. So yung mga SSS, PhilHealth at Pag-ibig, iba-iba yung ginagawa niyan. Importante makapag-register ka. Since meron ka ng BIR, SEC at Mayor's Permit, hindi ka na mahihirapan kumuha ng mga 'to. Sa ngayon, kailangan ko na sa inyo sabihin yung mga expectations niyo 'pag nag-start kayo ng business. Ano, marami kang dapat na i-set sa utak mo para hindi ka na mahirapan along the way. Unang-unang expectation is permits don't guarantee success, but permits
can help you get opportunities to be successful. Ano ba ang ibig sabihin ko nito? Unang-una, maraming tao na magtitiwala sa business mo pagka may permits ka. Kasi it builds credibility sa business mo. Kunyari, sa dami ng mga scams dyan online, mas magtitiwala yung mga tao sa business mo kung meron kang permits. Kaya makikita mo yung mga sa mga networking, parang proud na proud sila, meron silang SEC permit, gano'n-gano'n kung mga permit nila. Kasi it builds credibility and yung permits mo pala, it will make you different from the others. Baka isipin niyo naman, "Ay hindi ko na kailangan ng permit kasi nagbebenta lang naman ako sa, tabi-tabi," gano'n. May point 'no? Pero kunyari gusto mong magbenta online, gusto mo bang, um, magbenta sa e-commerce, Lazada, Shopee, TikTok Shop? Kung kailangan mo, di mas kailangan mo ngang mag-register. Bakit? Requirement yung mga papers mo, yung mga permits mo para magkaroon ka ng mga shop sa mga platforms na yun. Kaya madaming opportunities 'pag nagpa-permit ka ng business mo. Kaya para sa'kin napakaimportante na meron kang mga permits kasi marami kang opportunities na puwedeng malampasan kung wala kayong mga yun. Next, yung masakit nga na imbis na i-incentivize ng government na illegal mo yung business mo, nagla sila more sa penalty. Imbis na tulungan ka nila, maging masaya sila, nagre-register ka, dun mo makikita na lalo ka nilang pahihirapan. Ang nangyayari kasi yung na-feel ko nung time na yun is parang ginigipit pa nila ako imbis na matulungan nila ako, alam mo yun, 'di ba? Inaayos mo lang yung sarili mo pero ayaw ka pa nilang, tulungan. Pero ang sabi ko nga like sa last ko na video na kung yung family mo nga, madalas ayaw ka pang tulungan 'pag nagsisimula ka ng business mo, parang mas lalo pa yung government. Pero okey lang yun actually kasi isipin mo na lang na kaya mo 'to ginagawa para sa pangarap mo, yung mga gusto mo sa future, ma-improve yung sarili mo, 'di ba? Kaya kahit na, gano'n, magtiyaga na lang tayo, in hopes 'no, sa ano future makita rin ng, government, matulungan din niya yung mga nagsisimula ng business, 'di ba? Mabigyan tayo ng incentives imbis na puro penalty. Last is yung fixer as much as possible, layuan niyo na lang. It's not always the best solution ano. Kung puwede nga ikaw may-ari ng business mo, ikaw mismo ang mag-register ng business mo. Kaya ko 'to sinasabi kasi ang dami kong natutunan nung nag-register ako ng business ko. Masakit sa ulo mag-register ng business, pero marami kang matututunan and hindi na yun mai-aalis sa'yo. Ang importante, natuto ka sa mga ginawa mong yun at madadala mo yun next time. Kasi usually, mas madali na lang mag-renew kaysa mag-register. Kaya pagka nag-renew ka na, hindi ka na mahihirapan kasi ginawa mo na yun sa sarili mo. Ang mahirap diyan kasi pag dun pa lang sa una, nag-fixer ka na at magre-renew ka, mag-fixer ka na naman, di ba? Kaya mas maganda ng simula pa lang natuto ka na, alam mo na yung steps para 'pag nag-renew ka, kaya mo ng gawin yun. Makakatipid pa ng malaki yung business mo. Next is don't afraid to ask questions. Kasi nakikita ko 'to na maraming natatakot na magtanong na lang sa mga offices ng government kung papaano maso-solve yung mga issues nila. Pero kung tutuusin, kung magtanong ka dun, explain mo ng maayos, nakikita ko naman na yung government hindi lang naman yan ang puro negative, tumutulong din sila sa mga kagaya natin. Nakikita ko rin yun. Yun, yung kagaya ko sa location na, clearance, ang ginawa ko lang naman nagtanong ako, kung anong gagawin ko. Sinabi nila yung fastest and the easiest steps and the cheapest steps for me to finish or accomplish yung kailangan ko. Andiyan naman lagi sila, kaya nga sila government employee para tulungan ka. So yun, kung gusto mong i-legalize yung business mo, gawin mo sa tamang paraan. Wag na wag kang matatakot magkamali. Ano? Mas mabuti nang magkamali ka sa una, na maliit pala yung mga penalty mo, ganon, kesa magkamali kapag malaki na yung business mo. Promise, mas malaki magiging charges mo, 'di ba? Lahat tayong negosyante dumaan sa pagkakamali, naniniwala ako do'n. And alam ko kayo 'pag nagsimula kayo marami rin kayong pagdadaanan na iba rin sa pinagdaanan ko. Pero at least alam niyo na pagdaanan ko, sana makatulong sa inyo at see you sa next video.